Hello everyone, it's me again, Geraldine Cordova, and welcome to the Resilient Woman YouTube channel. So at this video guys, I wanna speak Tagalog because this will be translated to Tagalog. So marami silang, they can know everything what I'm talking about. Ito po yung kailangan marinig sa mga Filipina na nangangarap na magkaroon ng Amerikano, whether what, kahit anong lahi nila, basta hindi Pilipino. Kahit na pa Pilipino din, mayroon din siya. Hindi ko nila lahat, I'm not talking everybody, but just selective. Okay, selective lang po ito ang mga tao na mayroon dito. Pero isa-isip natin, ang lahat ng ito is be awareness only to protect our life, to protect our future. Because I don't want somebody na makatulad sa akin na naaabuso. Hindi lang naman ako hindi lang ako ang naabuso. Marami. Alam ko marami. Mayroon na nga isang vlogger na naabuso, nagsalita na, napunta sa Pilipinas, napunta dito, mas sikat siyang vlogger, naabuso din siya, pero hindi niya sinabi kung ano ang mga guidelines or ano yung mga palatandaan, ano yung mga red flag bago kayo mag-decision na sumama sa isang tao. Okay, ito mga early sign as a red flag relation. 1, if they are a foreigner, nanghihingi sila or they are asking a naked picture. Please remember, ginawa tayo ng Panginoon alintulad sa mukha niya. Ibig sabihin, mahal tayo ng Panginoon. Huwag nating isubasta na ibigay yung picture natin sa ibang tao. Pahalagahan natin yung sarili natin. Naked picture, wag na wag niyong ibigay. Pangalawa, pag nag-video call kayo, kasi normally nag-video call kayo, pag 1-2 araw, okay pa yun. Pangatlong araw o pangatlong pagkakataon, nakipag-video call sa inyo, wag kayong pumayag na ang pamilya nyo lang nakakausap. Okay? Kailangan kausapin nyo din ang pamilya nila. Kasi hindi lang isang side to, parehas. Kasi kailangan nga nating makausap sila para alam natin ang family background niya. Diba? Ganon. Kumbaga, mag-imbestiga tayo sa kanila. Pangatlo, control. Example, you are wanted because I know already mayroon silang limitasyon. Pag binigyan kayo ng limitasyon na hindi nakakabuti sa iyo, it's a sign of controlling. Ang relasyon walang control na ibibabahagi sa iyo, lalo na alam mo na ikakabuti sa iyo. Huwag kayong magpa-control in the very beginning kasi that's a sign of a narcissist. 4, sending money out of nowhere. Yung magbigay sila ng pera kahit hindi ka nang hihingi, that's a red flag. Bakit? Kasi i-hook up yan sa inyo at gagamitin yan sa inyo para may ipapagawa silang hindi sasang-ayon sa kalooban mo. Pag ginawa nila yan na magbigay sila ng pera dahil gusto nila at nagamit nyo na, pues wala kayong magagawa kundi mamanipulihin kayo. So much better na
huwag niyong gastusin ang pera na yan. Kasi isang trap yan. Isang narcissist sign yan. Apat. Kailangan, you need to ask how many times he get married or she get married. It's because I've been there too. Halimbawa, matanda na siya. Tapos, nakadalawang beses na siya magpakasal. Then, pangatlo, pang-apat ka na. Then, i-disregards mo yun. Alam mo kung bakit. Kaya siya pumunta sa Pilipinas, maghanap ng Pilipina dahil wala ng taong o wala ng babaeng may gusto dito. Yun ang katotohanan. Masakit, di ba? Pero yun talaga. Yun ang dahilan kung bakit sila naghahanap ng ibang lahi, hindi dito. Dahil hindi na tanggap sila sa kanilang lahi. Tandaan niyo yan. Sinabi yan sa magician ko. Red flag na red flag yan. Anim na sign. Ang 6 na sign is screaming even in the phone. Alam mo yung galit na galit siya. Yung galit talaga siya na sumisigaw na siya. Why you do this to me? Blah, 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 blah. Yan. Huwag niyong hayaan na sigaw-sigawan lang kayo. Bakit? Kilala niyo lang sila. Matanda na. Hindi ginawa ng magulang natin. Hindi ginawa yan sa magulang natin. Na sila ang nagbuhos buhay. Papalakin tayo. Kaya wag na wag kayong pumayag na magrinig yan sa inyo. Pabayaan mo sila. 7 sign of a red flag relation or red flag attitude to other person. Eagerness. Anger issue. Anger issue, yung kahit maliit lang siya, maliit lang na dahilan, yung maliit lang na dahilan, hindi niya maipatawad, hindi niya hindi niya maikontrol yung sarili niya. Yung galit siya kahit maliit lang na bagay, nagagalit na siya sa'yo. That's a sign of red flag. Kahit anong sasabihin pa nila sa'yo, may anger issue yan. Huwag. 4. Unang conversation nyo pa lang. Next, this is pang 8 red flag sign. Early sign of the red flag relation. Una pa lang, tanungin nyo na kung ano yung family background o ano yung background niya mismo. Alam mo yun, kung sasabihin niya, ganito ako sa pamilya ko, ako yung panganay, ako yung nagbibigay ng ganito sa kapatid ko, ano yung ganito, yung ibig sabihin, it's himself only. He was, alam mo yung nagbuhat ng upuan sa sarili niya. Ay ibig sabihin sa atin, binuhat niyang upuan niya, sarili lang niya. Dinisregard yung iba. Ibig sabihin, may ibang sign yan ng narcissistic. Grandiosity yan. Basta sign yan sa narcissist. 9. Early sign of a red flag relation. Tanungin nyo kung ano ang mga hobby nila. Importante yan. Importante. Dahil ako mismo nakuha ko yan. Alam ko kung ano yan. Pag sinabi nila mga golf, basta mga social, ibig sabihin okay yan. Pero pag
ang hobby nila in nightlife, stop. Dadalhin ka sa hindi tama. Pag dadalhin ka sa gabi na mga hobby nila, katulad sa bar, katulad sa drinking with a friend, go out with his friend, nightlife, yung mga ganun, or dog hobby, tanungin mo kung ano yung dog hobby nila. Tanungin nyo yan. Kasi, nangyari sa akin yan. Kailangan be aware kayo sa mga hobby nila. 10, early sign, yung walang respeto. They don't respect. Respect it comes from ourselves or themselves. Unahin nilang respetuin yung sarili nila para respetuin din natin sila. Pag wala silang respeto sa sarili nila, ibig sabihin hindi respeto din. Okay? Respetuin nila yan, ang sarili muna nila. 11, pagsisinungaling o liar. Alam mo, makukuha mo kahit eye-to-eye conversation, kahit video ko lang, eye-to-eye conversation, makikita mo kung nagsisinungaling o hindi. That's the early sign talaga. Alamin nyo kung ano yung mga kasinungalingan niya. Pag nag-uusap kayo ng eye-to-eye, ibig sabihin, nagsasabi ng totoo. Pero, pag nahuli mo na at nagdi-deny pa din siya, lalo na kung pupunta siya kung saang pwesto at hindi nakapag-text sa iyo, napupunta siya doon, tsaka asahan niyo yan. Liar. It's an early sign of red flag. 12, empathy. Empathy. Ibig sabihin, wala siyang awa. Alam mo yun? Wala siyang awa na magagalit lang sa'yo. Kahit nasabihin mo, sumakit yung tiyan ko, ayaw ko muna makipag-usap sa'yo. Naghahanap ka lang ng naghahanap ka lang ng dahilan, ayaw mo lang akong kausapin, o ayaw mo na, alam mo yung ganun, maraming dahilan. Wala siyang awa sa kahit sino. Wala siyang empathy. Sign of a narcissist. Sign of narcissist. 13, conversation. Ito yun, pinaka easiest way. Halimbawa, nangyari yan sa akin. Halimbawa, nakipag-text siya sa'yo. Hindi mo siya na-reply agad kasi busy ka. Then, binigyan ka ng silent treatment. Ibig sabihin, tinext mo na siya ng tinext, ayaw pa rin niyang mag-reply. Dahil nga, nagkaroon ka ng time, nagpaliwanag ka na. Tapos, tinanggap mo at sinabi mo na busy ako, pasensya na. Hindi niya tinanggap yung side mo. Binigyan ka ng silent treatment. Kumbaga, hindi ka pinansin ng ilang araw o ilang oras. Okay lang kung gabi. Pero kahit na, pag binigyan ka ng silent treatment, tsak tumakbo ka na, wag mo nang asahan yung taong yan. Wag mo nang pahirapan sarili mo. Wag ka nang maghabol sa taong yan. Dahil, naku po, asahan mo, that's a silent treatment. Mangyayari at mangyayari yan. Maliit man yan na bagay, pero pagdating ng panahon, palakihan at palakihan niya ng silent treatment sa'yo. Yun ang dapat yung kailangan bantayan. Mga early sign as a narcissist person. Malayo man kayo, pero yan na yung signal sa narcissist. Whether a Filipino or any countries pinanggalingan niya, pantayan niyo yun. So yun lang yan guys.
Thank you so much for watching, and don't forget to like and comments. Okay, please subscribe also. Thank you so much. Bye bye.